Anong ginagawa mo rito, tanda? Matalim ang boses ni Isabela. Tumigil sa harap si Carmela na parang wala itong respeto kahit kanino. Nais ko pong magtanong kung may kahit konting pagkain po kayo. Gutom na po ako. Sagot ni Carmela ng mapagkumbaba. Kahit ang puso niya ay nasasaktan sa tono ng kanyang manugang. Ngunit sa halip na kaawaan siya, ngumisi lang si Isabela. Kung gusto mong kumain, magtrabaho ka. Hindi yung nakaupo ka lang dito at umaasa sa awa ng ibang tao. At sa isang mabilis na kilos, binagsak niyang ilang barya sa paanan ni Carmela. Ayan, baka sakaling makatulong. Umiling si Carmela, pilit na tinatago ang lungkot at galit sa narinig. Ganito ba niya tratuhin ang mga nangangailangan? Ngunit alam niyang hindi pa iyon ang huling pagkakataon. Kailangang magpatuloy siya para makita ang mas malalim na ugali ni Isabela. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Kilala si Doña Carmela sa kanyang bayan bilang mapagbigay, matalino, at may malasakit sa kapwa. Ngunit sa likod ng kanyang yaman ay ang matinding lungkot dahil sa hindi pagkakasundo ng kanyang anak na si Leo sa kanya. Matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Leo sa kanya mula nang magpakasalito kay Isabela. Isang babaeng halos walang ibang hinangad kundi ang yaman ng kanilang pamilya. Nang mabalitaan niyang may problema ang negosyo ng kanyang anak, naisip niyang bumalik upang tulungan ito. Ngunit sa halip na magpakita bilang Doña Carmela, naisip niyang magpanggap bilang isang pulubi upang makita ang tunay na ugali ni Isabela, ang kanyang manugang. Kung gusto kong malaman ng totoo, kailangan kong magtago. Ayokong kaawaan nila ako dahil sa pangalan ko. Gusto kong makita kung paano nila tratuhin ang isang taong walang-wala. Wika niya sa sarili. Sa unang gabi ng kanyang pagbisita sa harap ng mansyon, narinig niyang boses ni Isabela mula sa loob. Malakas at puno ng yabang. Huwag mo na akong istorbohin tungkol sa mama mo, Leo. Hindi ko kailangang makilala matandang yon. Hindi siya bahagi ng buhay natin. Nanlambot ang tuhod ni Carmela sa kanyang narinig. Alam niyang hindi madali ang misyon niya. Ngunit hindi niya rin inaasahan ang ganong kasamaan. Kinabukasan, habang nakaupo si Doña Carmela sa gilid ng daan, dumaan si Isabela. Nakaayos ng elegante. Nakasuot siya ng designer na damit. At may hawak na maliit na bag na mas mahal pa kaysa sa sweldo ng marami sa isang buwan. Sa kanyang pagdaan, napatigil si Isabela at tiningnan si Carmela mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo rito, tanda? Matalim ang boses ni Isabela. Tumigil sa harap si Carmela na parang wala itong respeto kahit kanino. Nais ko pong magtanong kung may kahit konting pagkain po kayo. Gutom na po ako. Sagot ni Carmela nang mapagkumbaba. Kahit ang puso niya ay nasasaktan sa tono ng kanyang manugang. Ngunit sa halip na kaawaan siya, ngumisi lang si Isabela. Kung gusto mong kumain, magtrabaho ka. Hindi yung nakaupo ka lang dito at umaasa sa awa ng ibang tao. At sa isang mabilis na kilos, binagsak niya ang ilang barya sa paanan ni Carmela. Ayan, baka sakaling makatulong. Umiling si Carmela, pilit na tinatagong lungkot at galit sa narinig. Ganito ba niya tratuhin ang mga nangangailangan? Tanong niya sa sarili, ngunit alam niyang hindi pa iyon huling pagkakataon. Kailangang magpatuloy siya para makita ang mas malalim na ugali ni Isabela. Sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Leo. Matagal niya nang nararamdaman na may malamig na hangin sa relasyon ng kanyang asawa at ng ina niyang si Carmela. Ngunit pilit niyang isinasantabi ito. Sa harap ng mga problema sa negosyo, mas pinili niyang tahimik na sumunod kay Isabela upang hindi na lumala ang away. Ngunit ngayong nakita niyang naroon ang isang pulubi sa labas ng kanilang bahay, hindi siya mapakali. Isabela, sino ba yung matandang nasa labas ng bahay natin? Bakit mo siya binastos? Tanong ni Leo.
Halatang may tensyon sa boses. Leo, hindi ako bastos. Ayaw mo bang protektahan ng pamilya natin? Baka magdanakaw yan o masamang tao. Sagot ni Isabela, pailing-iling. Hindi tayo pwedeng magpaawa sa mga ganyang klaseng tao. Pwede naman nating tulungan nang hindi sinasaktan ang damdamin nila. Mahinang sagot ni Leo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, umalis na si Isabela na parang hindi siya interesado sa argumento. Samantala, sa labas ng mansyon, si Carmela ay nagmamasid pa rin. Habang lumilipas ang oras, napansin niyang hindi lang si Isabela ang tila walang malasakit sa iba. Nakita niyang ilang tauhan sa bahay ang sinusunod ang bawat utos ng manugang niya, kahit ito'y mali. Huwag niyong pakainin ng matandang yan kahit kailan. Ayoko nang makita siya rito bukas. Mariing utos si Isabela sa isang kasambahay na mukhang natatakot na sumagot. Nanlaki ang mga mata ni Carmela sa narinig. Paano niya harapin ang ganitong klaseng ugali? Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ngunit ang sakit ng pagkakakilanlan sa totoong ugali ni Isabela ay unti-unting nagpapabigat sa kanyang loob. Ang araw ay tila mas mahaba para kay Carmela. Habang pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Isabela mula sa labas ng mansyon. Sa kabila ng kanyang tahimik na pagmamasid, mas lalong tumitindi ang kanyang pangamba. Nakikita niyang bawat galaw ng manugang na puno ng yabang. Tila walang pakialam sa mga tao sa paligid niya, kahit sa mga tauhan sa bahay. Isang hapon, habang si Isabela ay naglalakad sa hardin, napansin ni Carmela ang isang kasambahay na natapon ng isang tray ng pagkain. Sa halip na tumulong, lumapit si Isabela na may malamig na ekspresyon sa mukha. Ganyan ba talaga kayo kakatanga? Sigaw ni Isabela. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, umalis ka na lang dito. Pasensya na po, ma'am. Pabulong na sagot ng kasambahay habang yumuko. Ayaw ko ng palusot. Linisin mo yan bago ko tanggalin ang pangalan mo sa listahan ng sweldo. Galit na dagdag ni Isabela bago siya tumalikod. Mula sa malayo, naramdaman ni Carmela ang matinding awa para sa kasambahay. Ang ganitong asal ni Isabela ay parang pahiwatig na mas malalim pang problema. Ngunit kailangan niya maging maingat. Hindi pa panahon upang harapin ang manugang ng harapan. Isang gabi, narinig ni Carmela ang pag-uusap ng matauhan habang nagliligpit sa grahe. Sino raw yung darating bukas? Tanong ng isa. Hindi ko rin kilala, pero ang sabi, espesyal na bisita doon ni Ma'am Isabela. May dala raw yun na mahalagang bagay. Sagot ng isa pa, halos pabulong. Napakunot ang noo ni Carmela. Sino kayang bisitang ito? At anong dala niyang mahalagang bagay? Kinabukasan, nagmasid siya habang may pumaradang itim na kotse sa harap ng mansyon. Lumabas mula rito ang isang lalaki na nakasuit at sinalubong siya ni Isabela na may matamis na ngiti. Isang ngiti na hindi niya nakikita tuwing kaharap si Leo. Samantala, si Leo ay mas lalong nagiging tahimik sa bawat araw na lumilipas. Napapansin niyang malamig ng pakikitungo sa kanya ni Isabela. Sa halip na mag-usap tungkol sa problema sa negosyo, lagi na lang itong abala sa ibang bagay, tulad ng mamamahaling gala at bagong gamit. Isabela, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Leo isang gabi habang nasa sala sila. Pwede ba, Leo? Busy ako. Mabilis na sagot ni Isabela nang hindi man lang siya nilingon. Hindi ba't itong dapat nating unahin? Ang negosyo natin ay nasa bingit na ng pagkakautang. Sabi ni Leo, pilit na pinipigilan ng inis. Napabuntong hininga si Isabela, saka humarap kay Leo. Alam mo, Leo, baka kailangan mo magpahinga. Ako nang bahala. Ako naman ang asawa mo, di ba? Bagamat tila maamong tono ni Isabela, may kakaiba sa kilos nito na lalong nagpabigat sa damdamin ni Leo. Habang nag-iisip si Leo sa kanyang kwarto, bigla niyang naalala ang mga babala ng kanyang ina noon pa man.
Leo, sigurado ka ba sa babaeng ito? Alam mo, hindi lahat ng maganda sa labas ay totoo rin sa loob. Wika ni Carmela ilang taon nang nakalilipas. Hindi kita maintindihan, Mama. Mahal ko si Isabela. Sagot niya noon. Punong-puno ng kumpiyansa. Ngayon, unti-unti niya nang naisip na baka tama ang kanyang ina. Kinagabihan. Habang papalabas ng mansyon ng bisitang lalaki, napansin ni Carmela ang isang itim na bag na mahigpit nitong hawak. Nang makalayo ang kotse, narinig niyang mahinang bulong mula kay Isabela habang kausap nitong isang kasambahay. Ihanda ang lahat. Kailangan kong tapusin ito bago pa makialam si Leo. Sabi ni Isabela. Natigilan si Carmela. Anong ibig sabihin ni Isabela? Anong plano niyang gawin? Kinabukasan, mas lalong naging abala ang mansyon. Nagmamadali ang mga kasambahay sa pag-aayos. At si Isabela ay abalang-abala sa pagtawag at pagbigay ng mga utos. Nagtago si Carmela sa likod ng mga halaman sa hardin. Sinusubukang makuha ang kabuuan ng plano ni Isabela. Siguraduhin mo nasa tamang oras ang lahat. Sabi ni Isabela sa telepono. Ayaw akong magkamali. Kapag pumalpak ito, lahat ng plano natin ay masisira. Plano? Bulong ni Carmela sa sarili. Ano kayang binabalak niya? Samantala, si Leo ay nasa kanyang opisina. Sinusubukang ayusin ang mga dokumento ng kanilang negosyo. Napansin niyang may ilang transaction na hindi pamilyar sa kanya. Hindi ko inaprubahan ang mga to. Bulong niya habang tinitingnan ang mga resibo. Bigla niyang naalala ang mga madalas na pagtatago ni Isabela ng mga papeles at mga tila pag-iwas nito tuwing nagtatanong siya tungkol sa negosyo. Lumalim ang kanyang hinala. Agad niyang tinawagan si Isabela. Isabela, pwede ba tayo mag-usap? May nakita akong kakaibang transaksyon. Leo, please. Hindi ba sinabi ko na? Ako nang bahala? Sagot ni Isabela, halatang inis. Pero ako may-ari ng negosyong ito. May karapatan akong malaman. Mariing sagot ni Leo. Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, bakit hindi mo nalang ako patalsikin? Sagot ni Isabela bago niya ibinaba ang telepono. Habang si Isabela ay abala sa pakipag-usap sa mga tauhan, napansin ni Carmela ang bukas na pintuan ng maliit na silid sa likuran ng mansyon. Lumapit siya ng tahimik at sumilip. Sa loob ng silid, nakita niyang ilang bag na puno ng mga papel, kontrata at mga resibo. Binuklat niya ang isa sa mga kontrata at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Nakapangalan ang mga ito kay Isabela. Ngunit ang pondo ay galing lahat sa negosyo ni Leo. Pinagnanakawan niya sa Leo. Bulong ni Carmela, nanginginig ang kamay. Hindi niya alam kung paano harapin si Isabela. Ang kanyang galit ay unti-unting bumubuo. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng basta-basta gumawa ng hakbang. Kailangan niyang patunayan ang kanyang mga nakita. Nang gabi ring iyon, bumalik ang misteryosong bisita sa mansyon. Dala-dala pa rin itong itim na bag. Nakita ni Carmela ang nag-uusap si Isabela at ang lalaki sa gilid ng hardin. Sigurado ka ba? Hindi mo nasabi kahit kaninong plano natin? Tanong ni Isabela. Walang nakakaalam. Pero kailangan nating magmadali. Kapag nalaman ni Leo, tapos tayo. Sagot ng lalaki. Habang pinagmamasdan ni Carmela, biglang napansin ng lalaki ang kanyang anino. Tumigil ito at tumingin sa direksyon niya. Sino yan? Tanong ng lalaki. Itinuro ang taguan ni Carmela. Nanlamig si Carmela habang dahan-dahan siyang umatras. Sinubukang hindi mag-ingay. Ngunit bago pa siya makalayo, tumunog ang isang sangay ng halaman sa ilalim ng kanyang paa. May nagmamatsyag sa atin. Sigaw ng lalaki. Agad na tumakbo si Carmela. Pilit na hinahanap ang daan palabas ng hardin. Habang naririnig ang mga yabag ni Isabela at ng lalaki na sinusundan siya. Tumakbo si Carmela ng mabilis sa gitna ng madilim na hardin. Ang mga yabag ni Isabela at ang lalaki ay papalapit. Ang kanyang puso'y bumibilis sa kaba
Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno. Pilit na pinipigilan ang hininga habang dinig niya ang usapan ng dalawa. Siguradong may nakakita. Sabi ng lalaki, hinahabol ang hininga. Baka nadiskubre ng plano natin. Imposible. Sagot ni Isabela. Hindi pwedeng malaman ni Leo. Kung mangyayari yan, tapos tayo. Hindi makapaniwala si Carmela sa kanyang naririnig. Ang kinakatakutan niya ay totoo. May plano si Isabela laban kay Leo. Ngunit hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang panloloko. Pagkatapos ng mahabang habulan, nakahanap ng daan si Carmela palabas ng hardin. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Leo. Basang-basa siya, sa pawis, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Leo, kailangan nating mag-usap. Sabi niya, sabay hawak sa balikat ng kanyang anak. Mama, anong ginagawa mo dito? Bakit ka... Hindi pa natatapos ni Leo ang kanyang tanong nang hilahin siya ni Carmela papasok sa opisina at isarang pinto. Anak, may nalaman ako tungkol kay Isabela. Sabi ni Carmela, ang kanyang boses ay nanginginig. Niloloko ka niya. Ginagamit niyang negosyo mo para sa sarili niyang kapakanan. Hindi totoo yan, Mama. Sagot ni Leo, pilit na nilalabanan ng kaba. Bakit gagawin ni Isabela yun? Mahal niya ako. Leo, nakita ko mismong mga ebidensya. Sagot ni Carmela. Inilabas ang mga papel na nakuha niya mula sa silid sa likod ng mansyon. Binasa ni Leo ang mga dokumento at unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang bawat linya ng teksto ay parang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano harapin ang katotohanan. Mama, paano mo ito nakuha? Tanong ni Leo, nanginginig ang boses. Pinuntahan kong mansyon bilang pulubi, Leo. Sagot ni Carmela. Sinubukan kong alamin ang totoong ugali ni Isabela. At ngayon, malinaw na hindi siya totoo sa iyo. Habang sila'y nag-uusap, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isabela. Halatang galit. At hindi na nag-alala sa pagpapanggap. Anong ginagawa ng matandang niyan dito? Tanong niya, ang mga matay puno ng galit. Isabela, tapos ng pagpapanggap mo. Sabi ni Leo, pinapakita ang mga dokumento. Alam ko ng lahat. Nagulat si Isabela, ngunit mabilis siyang nakabawi. Kung iniisip mo na nanloloko ako, wala kang ebidensya. Sagot niya ng malamig, pilit na pinapakalmang sarili. May ebidensya ako, Isabela. Sagot ni Carmela. At hindi ko hayaang sirain mo ang buhay ng anak ko. Sa halip na magpaliwanag, mabilis na kinuha ni Isabela ang bag na dala niya at tumakbo palabas ng opisina. Pigilan siya! Sigaw ni Carmela. Tumakbo si Leo upang habulin si Isabela, ngunit nakalabas na ito ng mansyon at sumakay sa isang itim na kotse. Sa kanyang pagmamadali, iniwan ni Isabela ang ilang mahalagang papeles na naglalaman ng pangalan ng kanyang kasabwat at mga detalye ng kanilang plano. Tapos ng laro mo, Isabela. Bulong ni Carmela habang hawak ang mga papeles. Pagkatapos ng pagtakas ni Isabela, agad na tiningnan ni Carmela at Leo ang mga papeles na naiwan niya. Isa-isa nilang binasa ang mga dokumento at unti-unting nabuo ang buong larawan ng panloloko. Ang mga pangalan ng mga kasabwat ni Isabela ay malinaw na nakalista. Isa na rito ang lalaki madalas na pumupunta sa mansyon. Paano niya nagawa ito sa akin? Tanong ni Leo. Nakayukot bakas sa mukha ang sakit. Akala ko mahal niya ako. Paano siya nakipagsabuatan laban sa akin, Mama? Hinawakan ni Carmela ang balikat ng kanyang anak. Anak, minsan ang pagmamahal ay nagbubulag sa atin. Pero hindi itong katapusan. Kailangan nating manindigan para sa katotohanan. Agad na humingi si Leo ng tulong mula sa kanyang abogado upang pag-aralan ng mga dokumento. Hindi nagtagal, napag-alaman nila na milyon-milyong piso na pala ang nawawala sa negosyo ni Leo. Lahat ng ito'y napunta sa mga personal na proyekto at loan ni Isabela. Dapat itong maiulat.
sa mga otoridad. Sabi ng abogado, kung gagawin natin ito, siguraduhin mababawi natin lahat ng ninakaw niya. Sabi ni Carmela, hindi natin hayaan na magpatuloy pa ang kanyang mga kasinungalingan. Ilang araw matapos nilang malaman ang lahat, nag-organisa si Leo ng isang lihim na pagpupulong sa opisina. Tinawagan niya si Isabela upang kumbinsin itong bumalik sa mansyon. Sa kabila ng kanyang takot, pumayag si Isabela. Hindi alam na ang lahat ng kanyang kasalanan ay nakalatag na. Pagpasok niya sa opisina, bumungad si Leo at Carmela kasamang abogado at ang ilang pulis. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Isabela, ang boses ay puno ng kaba. Tapos ng laro mo, Isabela. Sabi ni Leo. Itinuro ang mga dokumento sa mesa. Alam na namin ang lahat ng ginawa mo. Lahat ng kasinungalingan mo. Lahat ng ninakaw mo. Natigilan si Isabela. Ngunit pilit niyang inaangat ang ulat ngumiti. Wala kayong ebidensya na magpapakulong sa akin. Talaga? Sabi ni Carmela. Itinurong isang video na nakasalang sa laptop ni Leo. Ito ay footage ng isa sa mga transaksyong ginawa ni Isabela kasama ang kanyang kasabwat. Hindi mo may kakaila ito, sabi ni Leo. Alam ni Isabela na wala na siyang ligtas. Pinilit niyang magpaliwanag, ngunit hindi naniwala si Leo. Isabela, minahal kita ng buo. Pero lahat ng ito'y pinagpalit mo sa kasakiman. Wala na tayong maayos na kinabukasan. Sabi ni Leo, halos hindi mapigilan ang galit sa kanyang boses. Tama na, Leo. Sabi ni Carmela, huwag ka nang magsayang ng oras sa taong hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Sa huli, sumuko si Isabela sa mga pulis. Kasama ang kanyang mga kasabwat, naharap siya sa mga kasong estafa at pagnanakaw. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting nakabawi si Leo mula sa sakit ng pagtataksil. Sa tulong ng kanyang ina, naibalik niya ang negosyo at nabuo muli ang tiwala sa sarili. Salamat, Mama. Sabi ni Leo isang umaga habang nagkakape sila ni Carmela sa veranda ng mansyon. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan akong bumagsak. Ngumiti si Carmela, puno ng pagmamalaki. Anak, minsan kailangan nating masaktan upang makita ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid natin. Ang mahalaga, natuto ka at handa kang magsimula ulit. Sa harap ng bagong simula, nagpasya si Leo na maglaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Hindi na muli magtatago si Carmela sa likod ng peking pagkatao dahil sa kanyang pagmamahal sa anak. Habang nanunumbalik ang katahimikan sa kanilang buhay, nakatanggap si Leo ng isang liham mula sa kulungan. Ang nagpadala, si Isabela. Ang laman ng liham ay isang hiling ng tawad at babala na ang laban nila ay hindi pa tapos. Habang iniinom ni Leo ang kanyang kape, dumating ang liham mula kay Isabela. Agad niyang binuksan ito at sa bawat salitang kanyang binasa, mas lalong naging malinaw na hindi pa tapos ang kwento. Leo, alam kong wala na akong karapatan upang humingi ng tawad. Ngunit ginagawa ko ito, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga bagay na darating. Hindi mo alam ang lahat. May mga tao na mas makapangyarihan kaysa sa akin, nasangkot sa mga nangyari. At ngayon hindi ko na sila mapoprotektahan. Maaring ikaw at ang iyong ina ang maging target nila. Mag-ingat ka. Hindi pa tapos ang laban. Isabela. Natigilan si Leo. Ang babalay nagdala ng panibagong kaba sa kanyang puso. Sino pang maaring nasa likod ng lahat ng ito? Anak, anong sinasabi ng liham? Tanong ni Carmela, napansin ang bigat sa mukha ng kanyang anak. Sinabi ni Isabela na may mas malalaking tao raw na sangkot sa ginawa niya. Sagot ni Leo, pilit na binabasa muli ang liham upang maunawa ng bawat detalye. Kung totoo yan, ibig sabihin, mas malaking panganib ang hinaharap natin. Sabi ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating alamin ang totoo.
Kung hindi, baka mas lumala pang sitwasyon. Sabi ni Leo, nagdesisyong umaksyon bago pa maging huli ang lahat. Sa tulong ng abogado ni Leo at ilang mga pinagkakatiwalaang mga kaibigan, sinimulan nilang mas malalim na investigasyon sa bawat dokumento at transaksyon ng kanilang nirepaso. Unti-unting lumitaw ang mga pangalan ng iba pang tao na sangkot sa panloloko. Isa sa mga pangalan ay isang kilalang negosyante na malapit kay Isabela, si Victor Sarmiento, isang makapangyarihang tao sa industriya na kilala sa mga madilim na gawain. Victor Sarmiento? Siyang posibleng utak ng lahat ng ito. Sabi ni Carmela habang tinitingnan ang mga file. Kung totoo ito, kailangan natin maging mas maingat. Dagdag ni Leo, ang taong ito ay hindi basta-basta. Isang gabi, habang papauwi si Leo mula sa opisina, napansin niya ang isang itim na sasakyan na sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang magbadali, ngunit nang makalapit na sa kanyang bahay, hinarang ng sasakyan ang kanyang daraanan. Bumaba mula sa kotse ang isang lalaki, matangkad, malapad ang katawan, at may presensyang nakakatakot. Leo Montemayor. Sabi ng lalaki, malamig ang boses. Mas mabuting umatras ka na. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Hindi ko kayo susundin. Sagot ni Leo, pilit na pinapakalmang sarili. Kung tingin niyo ay matatakot niyo ako, nagkakamali kayo. Ngumiti ang lalaki ng malamig. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kung anong nawawala sa iyo. Mag-isip ka, Leo. Hindi lang ang negosyo mong nasa panganib. Agad na umalis ang lalaki at naiwan si Leo na may mas maraming tanong kaysa sagot. Pagdating sa bahay, agad niyang kinausap si Carmela. Mama, kailangan nating maganda. Hindi lang ito laban para sa negosyo. Ito ay laban para sa kaligtasan natin. Sabi ni Leo, puno ng determinasyon. Mahalaga ang pamilya natin, anak. Kung gusto nilang lumaban, kailangan natin ipakita na hindi tayo basta-basta susuko. Sagot ni Carmela, hawak ang kamay ng anak. Habang iniisip nilang susunod na hakbang, may kumatok sa pinto. Nang buksan nila ito, isang tauhan mula sa pulis ang nagdala ng balita. Si Victor Sarmiento ay nauna nang nagbigay ng kaso laban kay Leo na nagsabing ito raw ang gumagawa ng illegal na transaksyon. Kinabukasan, ang balitang isinampa ni Victor Sarmiento laban kay Leo ay mabilis na kumalat. Sa mga headline, pinalabas si Leo na sangkot sa illegal na gawain, isang malaking kasinungalingan na nagdulot ng gulat sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Mama, paano nila nagawa ito? Tanong ni Leo habang hawak ang dyaryo. Paano nila nagawang baliktarin ang lahat ng ito sa akin? Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Sabi ni Carmela, pilit na pinapalakas ang loob ng anak. Lalabas din ang katotohanan. Hindi tayo papayag na silang manalo. Agad na humingi si Leo ng tulong mula sa abogado at ilang pinagkakatiwalaang mamamahayag na maaaring tumulong upang ilabas ang totoong kwento. Sa tulong ng ebidensyang naiwan ni Isabela at ang mga dokumentong kanilang nakalap, sinimulan nilang buuin ang kasong magpapatunay ng kasalanan ni Victor. Ngunit hindi naging madali ang laban. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, palaging may hadlang, mga tauhan ni Victor na nagpapakalat ng maling impormasyon at gumagamit ng kanilang impluwensya upang mapabagal ang proseso. Lahat ng galaw nila ay para tahimikin tayo. Sabi ng abogado ni Leo, pero hanggat buwang ebidensya natin, may pag-asa tayo. Habang nag-iimbestiga, natanggap ni Leo ang isang liham mula sa kulungan kung saan nakakulong si Isabela. Sa liham, inamin nito ang kabuuang plano ni Victor at ang kanyang sariling papel sa lahat ng nangyari. Leo, hindi ko na kayang bigat ng konsensya ko. Totoo ang lahat ng sinabi ni mama mo. Ginamit kong pagmamahal mo para sa sarili kong interes. Pero ang totoo, si Victor nagtulak sa akin para gawin ito. Natatakot akong lumaban noon. Pero ngayon, mas natatakot akong hindi sabihin sa iyo ang lahat. Ang mga dokumento ko ay
Sapat para ipakita kung paano ginamit ni Victor ang negosyo mo para magtago ng kanyang mailegal na transaksyon. Patawarin mo ako at sana magawa mong tapusin ang labang ito. Isabela. Sa tulong ng liham ni Isabela, mas lalong tumibay ang kaso ni Leo laban kay Victor, ngunit alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Kailangan nating tiyakin na ito'y makarating sa tamang tao. Ang mga nasa media, mga otoridad na hindi na impluwensya ni Victor. Sabi ni Carmela, kung hindi, baka magawa niyang baliktarin ang sitwasyon ulit. Handa na ako, Mama. Sagot ni Leo, hindi na ako magpapatalo. Ito ng panahon para ipaglaban ang pangalan at pamilya natin. Sa araw ng pandinig, hindi nagpakita si Victor, ngunit ang kanyang mga abogado at ilang mga tauhan ay naroon upang harapin ang mga akusasyon sa tulong ng mga ebidensya at testimonya. Kabilang ang sulat ni Isabela na ipakita nila yung kabuuan ng operasyon ni Victor. Habang tinutukoy ang mga detalyeng iyon sa korte, unti-unti ring sumabog ang balita sa media, nag-viral ang kwento at ang publiko ay sumuporta kay Leo at Carmela na nagpakita ng lakas sa kabila ng lahat ng pagsubok. Habang nagaganap ang pagdinig, natanggap ni Carmela ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Akala niyo tapos na ito? Mag-ingat kayo. Hindi lahat ng tao ay kaya magtiwala sa sistema tulad ng ginagawa niyo. Leo, sabi ni Carmela habang ipinapakita ang mensahe. Mukhang hindi pa tapos ang laban na ito. Habang nagpapatuloy ang pagdinig sa korte, patuloy ding dumadami ang mga banta na natatanggap ni Leo at Carmela. Ang huling mensahe mula sa hindi kilalang numero ay nagdulot ng matinding kaba kay Carmela, ngunit hindi siya nagpadaig. Leo, hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Sabi niya habang tinitingnan ang listahan ng mga ebidensyang naipon nila. Hindi tayo aatras, Mama. Sagot ni Leo. Pero kailangan nating maging mas maingat. Malinaw na hindi lang sa korteng laban nito. May ibang plano si Victor. Naging mas matibay ang depensa ni Leo at Carmela. Nakipag-ugnayan sila sa media upang matiyak ang mga ebidensya laban kay Victor at tuloy-tuloy na mailathala. Ginawa nilang pampubliko ang madetalye ng kaso. Umaasang hindi magawa ni Victor na patahimikin ang mga tao gamit ang takot. Ang suporta ng publiko ay lumakas. Maraming mga mamamayan ang sumama sa panawagan para sa hustisya, lalo nang malaman nila ang totoong kwento ng panluloko at korupsyon ni Victor. Doña Carmela, nakaka-inspire po ang tapang niyo, sabi ng isa sa mga sumama sa rally. Ang laban niyo ay laban din namin. Ngumiti si Carmela, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Salamat sa inyo. Ang katotohanan magpapalaya sa atin. Habang lumalakas ang kampanya laban kay Victor, sinubukan niyang sirain ang kredibilidad ni Leo at Carmela. Kumalat sa media ang mga peking balita na naglalayong ipakita na si Leo umano ay sangkot sa mga iligal na aktibidad, na siya mismo ay isang manloloko. Hindi ito totoo. Galit na sabi ni Leo habang pinapanood ang balita. Alam natin yan, anak, pero kailangang malaman din ng mga taong totoo. Sagot ni Carmela, hindi natin sila pwedeng hayaang magtagumpay sa panlilinlang nila. Sa huling pagdinig, dinala ni Leo ang huling ebidensya laban kay Victor. Isang video recording na nagpapakita ng usapan sa pagitan ni Victor at isa sa kanyang mga kasabwat, kung saan malinaw na binabalak nila ang pagkuha sa negosyo ni Leo at ang panloloko sa mga tao. Habang pinapanood ng korte ang video, nanahimik ang lahat. Ang mga abogado ni Victor ay halatang walang maipagtatanggol. Victor Sarmiento, sa ebidensyang ito, malinaw na ikaw ang utak ng lahat ng pandaraya, sabi ng hukom. Inirerekomenda ng korte ang agarang pagkakulong mo at ng iyong mga kasabwat. Habang nilalabas ng mga pulis si Victor mula sa korte, tumingin ito kay Leo at Carmela. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Hindi pa ito tapos. Bulong ni Victor, sapat na malakas para marinig nila. Pero ngayon, ikaw ang tatapos ng laban mo sa kulungan. Sagot ni Carmela, diretsong tingin kay Victor. Matapos ang mahabang laban, nagbago ang buhay ni Leo at Carmela.
Naibalik nilang tiwala ng kanilang mga empleyado at unti-unting bumangon ng negosyo mula sa pagkakalugmok. Salamat, Mama. Sabi ni Leo isang gabi habang pinagmamasdan nila ang mga bituin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang lahat ng ito. Anak, lagi mong tatandaan na hindi lang ito tungkol sa akin. Lakas mong nagtulak sa atin para lumaban. Itong bumuo sa atin bilang pamilya. Sagot ni Carmela habang hawak ang kamay ng anak. Matapos ang natuklasang ebidensya at mga pahayag na naglilinis sa pangalan ni Isabela, pinuntahan ni Leo ang kulungan kung saan nakakulong ang kanyang asawa habang naghihintay siya sa loob ng malamig na silid ng bisita. Hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay unti-unti nang napalitan ng awa. Nang pumasok si Isabela, halatang napagod ito mula sa lahat ng pinagdaanan. Manipis na ang kanyang mukha at may luwas sa kanyang mga mata. At sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang dignidad niya. Isang babae na natuto mula sa kanyang pagkakamali. Leo, mahinang sabi ni Isabela habang naupo sa harap niya. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad sa iyo. Pero gusto ko malaman mo na nagsisisi ako. Kinamit nilang kahinaan ko, ang takot ko. At dahil doon, nagawa kong sirain ang tiwala mo. Tahimik si Leo. Kita niya sa mga mata ni Isabela ang tunay na pagsisisi. Hindi ko na iniisip ang ginawa mo sa negosyo. Sagot ni Leo matapos ang ilang sandali. Mas iniisip ko ngayon kung paano kita natulungan ng mas maaga. Sana hindi ka nasaktan ng ganito. Nagulat si Isabela sa sagot ni Leo. Patawad, Leo. Mahal kita. At kahit na ginamit nila ako, alam kong nagkulang din ako sa iyo bilang asawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, hinarap ni Isabela si Carmela. Alam niya ang lahat ng ginawa niya laban sa matanday. Hindi madaling mapatawad, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Doña Carmela. Nagsimula si Isabela, nangingindig ang boses. Hindi ko alam kung paano ako makakaharap sa inyo. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Hindi lang sa inyong pagkatao, kundi pati na rin sa pagiging ina ni Leo. Tahimik lang si Carmela, pinagmamasdan ng manugang. Kung maaari niyo akong patawarin, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Patuloy ni Isabela. Hindi ko dapat kayong minata at pinagmalupitan. Lalo na noong nagpapanggap kayong pulubi. Sana'y mapatawad niyo ako sa aking kasakiman at pagkukulang. Lumapit si Carmela at sa halip na magsalita, niyakap niya si Isabela ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Iha. Sabi ni Carmela. Natutunan kong hindi mo kailangang manatili sa iyong galit para magtagumpay. At ngayon, gusto ko lang na makita kayong dalawa ni Leo na muling magsimula. Pagkaraan ng ilang araw, natanggap ni Leo ang isang tawag mula sa doktor ng kulungan. Napag-alaman nilang buntis si Isabela. Ang balitang ito ay nagdala ng panibagong alon ng damdamin para kay Leo. Leo, ang sitwasyon ni Isabela ay delikado. Paliwanag ng doktor. Mas mainam kung may palabas siya mula rito upang maalagaan niyang maayos ang kanyang kalusugan at ang bata. Agad na kumilos si Leo upang maiayos ang paglaya ni Isabela. Ginamit niya ang kanyang ebidensyang naglilinis sa kanyang pangalan, pati na rin ang pagsuporta ng media upang makumbinsi ang korte. Nabigyan si Isabela ng pansamantalang kalayaan habang patuloy ang investigasyon laban kay Victor. Sa paglabas ni Isabela mula sa kulungan, nagdesisyon si Leo na bigyan ng kanilang relasyon ng isa pang pagkakataon. Muli nilang itinayo ang pundasyon ng kanilang pamilya, batay sa katotohanan at pagkakaintindihan. Leo, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sabi ni Isabela habang nakaupo sila sa kanilang veranda, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Huwag na nating alalahanin ang nakaraan. Sagot ni Leo habang hinahawakan ng kamay ng asawa. Ang mahalaga ngayon ay ang ating hinaharap, ang pamilya natin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isa pang pagkakataon.
Sabi ni Isabela. Ang mga mata niya'y puno ng luha. Sa tulong ni Carmela, si Isabela at Leo ay muling nagsimula. Sama-sama nilang itinaguyod ang negosyo at ang kanilang bagong buhay. Ang bata sa sinapupunan ni Isabela ay nagdala ng bagong pag-asa at liwanag sa kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nagawa nilang talunin ang kadiliman ng kasakiman at takot. Ang kanilang pamilya ay nagpatuloy na naging halimbawa ng pagmamahalan, pagpapatawad, at muling pagsisimula. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Helen Murillo. Ang sabi niya, "Thank you so much Ate Jane sa magandang storya ninyo." Maraming salamat po Ma'am Helen sa walang sawang pakikinig sa aming mga kwentong pag-ibig. God bless po. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.